In a very special way, we rejoice and give honor to our Ina, Nuestra Señora de la Francia, for her maternal and loving intercession for us, her children. On this solemn Eucharistic celebration, we invoke her aid to pray for all our petitions to God and to bring us closer to her Son, Jesus. May we always acclaim our Ina as Queen of our region and share the devotion to all nations. Let us now prepare ourselves to celebrate the holy sacrifice of the Mass that will be presided by His Grace, the Most Reverend Rex Andrew Clement Alarcon, the Metropolitan Archbishop of Cáceres, together with the consecrated bishops and priests from other dioceses. With our hearts full of love and thanksgiving, we now raise our praises to the one and triune God who is present among us here as we sing the entrance hymn. Please all stand.
In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Peace be with you. And with your spirit. Viva la Virgen! Viva! Viva el Divino Rostro! Viva! In the name of the Archdiocese, I welcome you all, our dear brother bishops, Reverend Fathers and Sisters, dear brothers and sisters, to this Eucharistic celebration after the Traslación. As you know, this year we celebrate the centennial of the canonical coronation of Our Lady. And so we offer our thanksgiving. We bring our intentions and petitions, and we pray for each one here present, for those who are following this Mass, and those who need most our prayers. My dear brothers and sisters in Christ, we are gathered here to praise God for His gift of faith and devotion to His Mother. In this Holy Mass, we pray that as we receive Jesus, the divine gift, we may also nurture our devotion to Ina, the Pamanang Banal, through our knowledge of faith, moral uprightness, and pious practices. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins, and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. All together we pray. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done, and what I failed to do, through my fault, through my own evil. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us light our candles and raise our handkerchiefs in joyful thanksgiving to God for His goodness and His gift of devotion to Him. Let us now glorify Him by singing the Gloria. Gloria in excelsis Deo. Sa mga
memory of the Virgin Mary, Our Lady of Benefrancia, we ask that by the help of her prayers, we too may come to share the fullness of your grace. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. The Liturgy of the Word. The first reading speaks about the prophecy of Micah, about the ruler of Israel, who shall come to Bethlehem Ephrathah. This prophecy was the one quoted by the scribes when Herod asked about the probable birthplace of Jesus, the King of the Jews. Let us listen to the first reading. A reading from the book of the prophet Micah. But you, Bethlehem Ephrathah, least among the clans of Judah, from you shall come forth from me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient times. Therefore the Lord will give them up until the time when she who is to give birth is born. Then the rest of his kindred shall be born to the children of Israel. He shall take his place as shepherd by the strength of the Lord, by the majestic name of the Lord. They shall dwell securely. For now, his greatness shall reach to the ends of the earth. He shall be peace. Word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm, let our response be.
The Lord Jesus was born under the law to ransom those under the law. This was the message of Paul to the faithful of the nation. By the birth of Christ, we have become sons and daughters of God. Let us listen to the second reading. A reading from the letter of Paul to the Galatians. But when the fullness of time had come, God sent his Son, born of a woman, born under the law, to ransom those under the law, so that we might receive adoption. As proof that we are children, God sent the Spirit of his Son into our hearts, crying out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but a child, and if a child, then also an heir through God. Word of the Lord. Thanks be to God. Let us now proclaim the Holy Gospel. Alleluia.
on the third day, however, to place the Redeemer in Galilee. Jesus was born on the there, and Jesus and his disciples were also being invited to Galilee. And the one was born, Jesus' mother said to him, they don't know why do you invoke me? Jesus replied, my hour's not yet come. His mother said to the servants, who will ever meet us soon? Nearby still sits my mother Charles, the bride used by the Jews for ceremonial washing. Each holding from 20 to 30 hands. Jesus said to the servants, fill the jars with water. So they filled them to the brim. Then he told them, now draw some out and take it to the last
walang natutunan. Paano ka matakot dito? Ano kayo narating dito sa katulad? Traffic, daming tao. Kagabi, napakalakas ng ulan. At ayon sa forecast, maulan ang araw na ito. Subalit, salamat sa Diyos. Mabuti, maganda ang maging pagkakulan dito. Your Grace, Archbishop Orlando Trian Girona, our Archbishop Emeritus. Your Grace, Archbishop Gilbert Garcia, Archbishop of Lipa. Your Excellency, Bishop Manolo de los Santos, Bishop Emeritus of Iraq. Your Excellency, Bishop Joel Bailon, Bishop of Legazpi. Your Excellency, Bishop Jose Rojas Jr., the Bishop of Kidman, Your Excellency, Bishop Alan Dialogo, the Bishop of Sorsogon, Very Reverend Ron Anthony Timoner, the Diocesan Administrator of Daet, Reverend Father Wilfred Almoneda, the Vicar General, Father Domingo Florida, Archpriest of the Cathedral, Monsignor Badiola, Director of the Basilica, dear brother priests, the religious brothers and sisters, the honorable government officials from the national to the provincial, municipal, and barangay level. To all of you, dear devotees, friends, benefactors, brothers and sisters, pilgrims, thank you for being here tonight to honor Our Lady and the Divine Rostro. Marami sa inyo ang nagmulata sa ibang panig ng Pilipinas at ng daigdig. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa pagdiriwang na ito ang pagsisimula ng ating problema kay Ina Pedro Francia. Maraming salamat sa mahal na ina sapagkat dahil sa kanya, sa Divine Rostro, tayo magkakapatid ay nakikipon ngayon. Kaya ninyong lahat ng isang kwento, kung ako'y maliit pa, at ano na yung maliit pa din naman. Diyan po kami nakatira sa Peña Francia Avenue, kalapit sa Camarinesor National High School. Malapit lamang sa katedral at ng paaralang pinapasukan ko. At dahil malapit lamang ang araw-araw akong lumalakad papunta sa paaralan. Kaya lang, napakadami at mabibigat ang mga aklat, ang mga libro na halos araw-araw ay dinadala ko sa isang malaking bahay. Tatangkan pa sana ko yung mga libro ang may kasalanan. Hindi ako naglalakad ng mag-isa, may naghahanap sa akin kung may kasama. Nung mga grade 3 or 4 na ako, sabi ko sa sarili ko, maaari na siguro ako mag-isa. Dahil sabi ng magulang ko, kapag ka ikaw ay tatawid, kung mabaliw ka, sabi magbaliw, kung mabaliw ka, mag-ibag sa Quran. Kung mabaliw ka, magkabot ka sa saitan mga kamot. Naalala ko nun, naman pala. Sabi ko, madali lang naman. Hindi lang ko, dalawa lang. Dalawa lang yung pagbaliw, dalawang pamigdan naman. Kaya sabi ko, isang araw, parang naramdaman ko, ang kaya ko na. Sabi ko, maglalakas ko ako. Aagahan ko ng uwi, at susurpresahin ko sila sa bakay. Kaya, alam ko maya, excited ako. Nag-abang ako dyan sa katedral, sa Santa Isabel. At may mga isang grupo ng tatawid, sumabay ako at sinabi ko, pwede po ba sumabay sa inyo? Ha? Eh, sabi ko, natawid na ako. Kaya na naman.
success. Sabi ko, isang ano na lang, dire-diretso na lang to. Hindi na ako wala ng tawiran. Ay, malapit na ako. Mga 25 meters na lang. Mas lalo ako naging excited. Eh, tumakbo. Sabi ko, tumakbo na ako. Tumakbo na ako. 5 meters na lang. Nadapa ako. Nadapa. Pero, biglang, unas, mukhang walang nangyari. Ay, pumasok kami sa bahay. Nabigla sila. Maaga ka. Sabi ko, sino kasama ko? Sabi ko, nagsulo na ako. Talaga? Sabi ko, kaya ko man. Teka, sabi ko kami, bakit ko? Dumuro ko yung siko ko, yung pala. Nasugatan ako, dumuro ko. At nalaman nila na nadapa ako. Medyo napahiya ako. Subalit, masaya pa rin naman ako sapagkat yun ang una kong pag-uwi ng mag-isa. Dahil kaya ko na tumawid. Mga kapatid, pagkatapos lamang ng translasyon, ang paglilipat ng mahal na ina at ang Divino Rostro mula sa kanilang santuario papunta dito sa katedral. Ang pagdadala sa mahal na ina at ang Divino Rostro ay maaari natin tingnan bilang isang pagtawid, pagbalyo. Maraming pagkakataon sa buhay natin, kailangan natin tumawid. Ang pagtawid ay isang pagkilos. Hindi tayo magtatawid kung di tayo kikilos. At ito ang panawagan sa ating mga nagbibiliw na kapatid, ang ating Santo Papa. Ang tawag na dito ay conversion. Ito'y pagtawid mula sa lumang buhay tungo sa bagong buhay. Tayo ay saksi sa maraming pagtawid sa ating panahon. Nakita natin na yung pagtawid natin mula sa old media or traditional media to the new media. Dati, nagpapasalaman tayo ng dyaryo, nakikinig sa radyo, nanonood ng TV, di tayo magbigay ng comment, di ka pwede mag-like, di ka pwede mag-reklamo. Ngayon sa social media, nagla-like ka na. Pinikriticize mo pa yung nag-post. So content creators din tayo. Nagbaliw na kita. But dati, marami tayong mga tools na very manual. Talagang buong ka yung gagamitin mo. Ngayon, digital na lang, papindot-pindot na lang. Nagbaliw na kita sa technological world. Dati naman, sa kaaralan, ang teacher ay bida. Ngayon, sinasabi sa atin, ang learner dapat ang bida. Nagbaliw na. Dati naman, ang pinuno, ang leader, ay siyang bida. Ngayon, sinasabi, ang mamamayan ay siyang bida. Maraming pagbaliw, pagtawid. Dati naman, marami sa akin sinasabi, alam mo iho, dito naman bang aral sapagkat ng panahon ko, no choice ako. Dahil ibang paaralan, wala nang mall dito. Ngayon, mula sa no choice, nandito tayo sa panahon ng multiplicity of choices. Nandito na tayo kung alin ang pipiliin. At nakita natin ang pagtawid mula sa isolation papunta sa networking, mula sa mga closed organizations to transparent and accountable organizations, from very hierarchic systems or organization to shared responsibility. Pagtawid mula sa kompetisyon tungo sa collaboration. Pagtawid mula fixed mentality to growth mentality. Pagtawid from single discipline to interdisciplinary way of doing things. From monocultural to multicultural. Ang maganda, pinaalala tayo ni Papa Francisco
I dream of a missionary option that is a missionary impulse capable of transforming everything so that the church's customs, ways of doing things, times and schedules, language and structures can be suitably channeled for the evangelization of today's world rather than for self-preservation. Ito ang paalala sa atin. Tumawid na tayo mula sa self-preservation towards evangelization. Ito yung napapanahon ng mga nakita natin yung mga young people dito, hindi na nila alam ang typewriter, hindi nila alam ang telegrama, ang alam nila text messages, hindi na nila alam yung Kodak, tayo digital na ngayon. At mula sa maliliit na sulok, tayo nakapag-travel lang kung saan-saan. Migration, mobility, ang bilis ng travel na dati hindi natin nakita. At hindi na lamang kung sa kabilang ng dagat ang naabot natin, pati pa sa lampas pa sa ulang. Mga kapatid, maraming pagtatawid ang kailangan natin gawin sa ating buhay. Pagtawid mula sa pagiging sanggol sa pagiging bata. Pagtawid mula sa pagkabata patungo sa pagiging binata o dalaga. Pagtawid sa pagiging binata o dalaga patungo sa pagpapamilya o paglilingkod. Pagtawid mula sa sarili patungo sa kapwa. Pagtawid mula sa kaanan patungo sa mundo ng trabaho. Pagtawid mula pagkabata tungo sa pagtanda. Subalit, at baka naman, marami pa tayo, sigurado, marami pa tayo hindi na itatawid. Marami ang hindi pa nakatatawid sa pagkagutom. Palagi na lang ang pinakain nila ang pagkagutom lang. Meron mga magulang ang nila makitawid ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Marami di nakakatawid mula sa pagkakakutan. Palagi na lang baon sa ulan. Di makatawid sa karulaan. Mayroon din di makatawid sa kaalaman. Di makatawid mula sa addiction tungo sa liberation. Maraming meron sa atin di pa nakakatawid sa kanilang karamdaman mula sa sakit tungo sa paggaling. Marami sa ating mga negosyo o institusyon di pa makatawid tungo sa stability pagkatapos ng unstable times during the COVID. Meron di makatawid sa mga tiwaling gawain tungo sa nararapat at magkaroon ng gawain o gawin. Mayroon din mga nais tumawid mula sa kaalungkutan tungo sa kasiyahan. Mayroon di pa makatawid mula sa galit, pagkabuhi, hinanakit tungo sa pagpapatawad, paglimot at pagpapagaling. At mukhang matagal pa tayo makakatawid mula sa faith-rich politics tungo sa isang mature democracy o naman puri pamamalakad. Mukhang nahihirapan pa rin tayo o ayaw pa natin tumawid mula sa makasariling pagkilos tungo sa tunay na pamilya. Ang hirap makatawid mula sa personal na interes tungo sa ikabubuti ng nararaman. Nahihirapan pa rin tayo tumawid mula sa pang-aabuso ng kalikasan tungo sa responsableng pagtanong nito. Ano ba? Marami pa tayo nais tawilin. Ikaw, kapatid, deboto, ari, madre, kami kasama ng mga obispo, pilgrim. Ano ba ang kailangan mong itawid? Ano ang kailangan mong tawilin? Family mo ba? Relationships ba? Health mo ba? Yung negosyo mo ba?
Yung community mo ba? O yung buhay pananampalataya? Baka ang pakiramdam mo, paralyzed ka na. Wala nang magawa. Wala nang pag-asa. May mga bumubulo. Ano po may katuloy ang piyesta? Wala na akong pera. Mga kapatid, katatapos pa lamang ng translasyon, nakita natin ang paglipat at pagtawid ng Divino Rostro at ang mahalay na hindi rin naman maging madali. Subalit, nakarating din. May mga lugar, pagkakataon, na tayo pigil niya habang nakikita natin ang Divino Rostro at Sina na parang inihahagas ng alon ng mga buyagon na nag-edibusyon. Mga kapatid, tayo nang mag-translasyon muli, subalit sa ating mga puso, sa ating pamilya, at sa ating mga community. Baka napaparalisa na tayo at hindi makagalaw o hindi alam kung saan mag-uumpisa. Baka naman, naglalaro, nagpapasikat ng tayo. Tayo nang kumilos at tumamig kung sa higit na ikabubuti ng ating sambayanan. Tayo nang akutin ang mga responsibilidad, disiplina at sakripisyong kakailanganin bilang mga alagad ni Jesus at mga deboto ni Ina. Kamakailan lamang dahil tayo ay namumblema kung paano ay tatawid ang ating sarili, ang ating mga mag-anak, ating mga institusyon ng panahon ng COVID. Paano po ay tatawid ang ating pamilya, bata pa, ating mga anak, itong negosyo, itong institusyon, itong ating parokya. Sa ating pagdiriwang ng 100 taon, anniversary ng canonical coronation, ang paghimalang imahe ng mahal na ina, inikilala at ipinahahalin natin na sa ina ay lagi natin kasama. Hindi na tayo iniiwan dahil ilang binabayaran ni ina, permi na siyang kailangan. Si ina, kasama ni Jesus nang siya rin tumawid sa kanyang pinaroroonan patungo sa ating mundo. Sa kakatapos sa translasyon, magkakasama tayo nagtulong-tulong sa pagbuhat at pagtutulak ng andasina at ng Divino Rostro. Hingin natin ang tulong ng mahal na ina upang tayo kanyang palakasin sa ating pagbabig. Sana tayo ay makapag-translasyon din sa puso natin at sa ating mga komunidad. Umagbang tayo ng may tiwala at pag-asa. Madalas, ayaw lang natin gawin ang unang hakbang. Pagtiwala, di ba? Totoo, at palagi natin sinasabi, the journey of 1,000 miles begins with a single step. Alam natin, hindi madali ang tumawid. Marahil may pangalan, may pagbabago, may iiwanan. Kanina, sa isang interview, tinanong ako, Richard, what do you think is the reason why this devotion has endured for 3 centuries? Eh, sinagot ako, ngayon may dagdag akong sagot, dahil sa ating mga pagtawid na ginawa sa bawat panahon na kailangan natin tumawid. Kung tayo ay hindi gumagalaw, tulad ng tubig na di gumagalaw, tayo ay magiging stagnant. At ang stagnant na tubig ay bumabaho at walang lasa. Tayo, ang ating devotion ay nagpapatuloy sapagkat nagpapatuloy din naman ang ating translasyon, ang ating pagtuloy. Last year sa Portugal, nagkaroon ng makikipag-usap ang Pope Francis sa mga kabataan at tinanong siya how to go about the crisis. Sa kanyang sagot, sinabi niya, crises are normal and healthy, and that a life without crisis is an ascetic life. A life without crisis is like stagnant water. It is not good for anything. It doesn't taste anything.
The Holy Father stressed the importance of friendship and healthy relationships with others, saying, crisis make you walk, but rarely alone. Itutulak ka ng krisis na lumaman, pero hindi mag-isa. Mga kapatid, nandito ngayon sapagkat naglakas yung kayong hampang, kahit tila babagyan ang masamang panahon. Kahit, hindi ba? Parang wala nang masasakyan matitirhan. Ang mahal na Birhen, pero din ang nangyari sa kanya. Sa pamamagitan ng anghel, hindi man niya naunawaan ang anyaya, siya'y nagtiwala at sa kanyang pakayaan, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. At ng oras na ipinaging ni Maria si Jesus, ay tila tumawid ang Diyos mula sa kanyang trono at siya'y bumaba, tumawid patungo sa ating abang katayuan. Sa ikalawang pagbasa natin mula sa Galatians, itong nasa sinasabi, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are His sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are His child, God made you also an heir. Tayo'y mga tagapagmana. Mga kapatid, tayo'y tinatawag na maging isang simbahan na bilang isang simbahan mula sa pagiging soul of life, pasilin sa simbahan na nagtatarabang bagos, tulong-tulong, participation. Halik sa sakop sana, pasilin sa sakop ini, itagabos ini, communion, sama-sama. Halik sa trabaho niya lang yan, pasilin sa trabaho na inigabos, obligasyon na inigabos, mission, call, responsibility. Sa buyan ng mga padi, pagbalyo, halik sa pagsermon sana, pasilin sa pagdamo, mula sa paghihintay lang, tungo sa paglabas, upang hanapin ang mga tupa, mula sa pangingibabaw, tungo sa pangangasiwa, mula sa pagpupunyaring perpekto, tungo sa pagtanggap ng kahinaan, mula sa monologue, patungo sa dialogue or multi-logue, mula sa fuga mundi, pagtakas o pagkabugi sa mundo, tungo sa pagkilala ng mabuti, magaling, at maganda sa mundo. Mga kapatid, tayo din sana, tayong lahat, ay patuloy na tumawid, magbalyo, lalo na sa tuwing personal man na pagpabuhay. Pagtawid mula sa masamang hangarin at ugali, mula sa bisyo, tungo sa kabutihan, o higit na pagiging mabuti. Pagtawid at pagtalikod, pagtawid mula sa pagkakamali, pagkakasala at pagkabigo. Tungo sa pag-asa at muling bagong simula. Pagtawid mula sa ating mga sama ng loob, galing, pinanakit, paninisi, tungo sa pag-umala, pagpapatawad at pagbabalik. Sa Ebanghelyo, ating narinig, hindi na maalala ng bagong kasal na naubusan na sila ng anak. At si Maria naging abala at kanyang pinabala ang kanyang anak na si Jesus. Anak, wala na silang anak. Ang tugon naman ni Jesus, Nay, problema ko ba yan? Ang sabi, tinawag ni Maria ang
ang mga waiters at sabi niya, gawin niyo, iutos niya sa inyo. Do whatever He tells you. Itinawid ni Maria sa isang pagtingin ang bagong kasal. Nais natin maitawid ang ating sarili, ang ating mga anak, ang ating bayan, ang mga kabataan. Kung maaari lang nga nating madaliin at hindi na humingi ng tulong sa Diyos. Subalit, maraming beses, nadadaba din naman tayo. Kaya mga pinili mga kapatid, tama na nandito tayo. Dumadalaw, namimintuho, at humihingi ng tulong sa mahal na ina. Ibigay sana sa atin ang tapang at lakas upang tumawid at hawakan natin ang kamay ni ina sapagkat siya ang gabay at pumupukpok sa atin. Hindi niya bibitawan ang ating kamay tulad ng tangan niya ng kanyang anak na si Jesus upang tayo maging ligtas at mapayapang makatawid patungo sa ating mapagmahal na Ama kasama ng Espiritu Santo at ang kanyang anak, ang Divino Gusto. Sa inyo pong lahat, maraming salamat muli at maging makahulugan ang inyong pagdiriwang ng kabistahan ng mahal na ina. Magtrastasyon tayo muli sa ating mga puso. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Viva!